Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga dito sa lungsod ng Naga sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated at sa ngalan din po ng ating sponsor si Ma'am Lalaine Villaferte Abunal. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaño sa technical, si Sir Stephen Fabi sa loob ng ilang mga minuto. Tayo po ay sama-samang magpasimula ng ating araw sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral ng mga aral ng Panginoon ngayong umaga. Araw po ng Biyernes, ika-18 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Muli po, pinagpalang umaga sa inyong lahat kahit na sabihin na tayo ay may mga problema, pinagpala pa rin ang umagang ito sapagkat ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng buhay ay ebidensya ng kanyang pagpapala. Nung tayo ay matulog kagabi, ito ay ating desisyon na matulog. Subalit nang tayo ay magising, ito ay desisyon ng Diyos kung tayo ay bibigyan niya pa ng panibagong araw sa buhay natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro kung kayo ay first time lamang na ipihit po ninyo ang inyong radyo at hindi pa po kayo pamilyar, ito po ang programang Biyaya sa Pagkaaga dito po sa himpilan ng BBS, DWLV 91.9 FM. At maraming salamat po pala sa lahat po ng tumatangkilik, laging nakikinig sa kanilang radyo, nanonood live sa Facebook, dito po sa Biyaya sa Pagkaaga. Pag kayo po'y nakikinig o nanonood, nire-replay po ninyo ito kung hindi man kayo nakakapanood ng live. Ang biyaya po sa pagkaaga ang inyo pong sinusuportahan. At ang biyaya sa pagkaaga, ito ay Christian program. Ito ay gawain para sa Panginoong Diyos. At dahil sinusuportahan po ninyo ang biyaya sa pagkaaga, pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi po ako nag-iipon ng viewers. Ano po? Ang aking panalangin ay magkaroon ng viewers o listeners ang biyaya sa pagkaaga mismo. Gusto kong tangkilikin po ng ninyo ang biyaya sa pagkaaga sapagkat ito po ay kapahintulutan ng Panginoon na ito ay marinig online and on air, lalo na on air. Kung sakali medyo nagkakaproblema sa online, pagka humihina ang internet, pero siguradong ito ay napapakinggan on air. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ng biyaya sa pagkaaga. Simulan po natin ito sa panalangin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, muli ka naming pinasasalamatan sa pagkakaloob po ninyo muli sa amin ng panibagong umaga, panibagong araw sa buhay namin. Ngayong mga oras na ito, habang kami sama-samang makikinig, magbabasa, mag-aaral ng iyong mga aral, ng iyong mga banal na salita, hayaan po ninyo na ang iyong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kumbiksyon at ng pangunawa sa lahat ng makakapakinig nito, Panginoon. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po,
kay Sister Nelda Mabait at ang buong Mabait family. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Magandang umaga kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr. Magandang umaga kay Brother Roy Clavicilia, dyan po sa Roma, kung hindi ako nagkakamali. Magandang umaga din po. So, tuloy-tuloy na ho tayo at ngayong pong umaga, aking tatalakayin po sa inyo ang isang napapanahon na issue o pinagdadaanan ng tao mula noon hanggang sa kasalukuyan. Kahapon po, ipinahintulot ng Panginoong Diyos na tayo ay makapag-aral at ang aking tinalakay kahapon, kung natatandaan po ninyo sa lahat ng araw-araw na nakikinig po dito sa biyaya sa pagkaaga, tinalakay ko po ang tungkol sa anxiety or pagkabalisa. So ngayong umaga, muling ipinahintulot ng Panginoong Diyos na tayo ay muling makapag-aral at dahil dito, tatalakayin ko po sa inyo ngayong umaga ang tungkol sa paksang depression. Depression. Ano po ba ang ibig sabihin ng depression? At ito ang sama-sama nating pag-aaralan ngayong umaga at sa liwanag ng mga aral ng Panginoon na nasusulat sa banal na kasulatan, titingnan ho natin ang mga ginawa ng Panginoong Sokristo, kung paano niya hinarap kasi po kahit ang Panginoong Sokristo ay dumanas din po ng depresyon. So simulan po natin ito at babasahin ko po ang Ebanghelyo ni Mateo Kabanatang 26, ang talata po ay 36. Kung may Biblia po kayong katabi, ay maganda rin po na inyong masundan. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon." Talatang 37. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. 38. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." So ang Diyos po ang siyang magpala ng ating puso habang tayo nakikinig sa mga oras na ito. Sa muli po, ang aking tatalakayin po sa inyo sa loob ng ilang mga minuto ay tungkol sa depresyon. Ano po ba ang depresyon? Ang depresyon po ay isang malalim na kalungkutan. Ano po bang ibig sabihin ng depresyon? Ang depresyon ay kawalan ng pag-asa. Ang depresyon ay panlulupaypay. Ang depresyon po ay kalumbayan. Ang depresyon po ay panlulumo. Mahalaga na ito ay pag-aralan natin ngayong umaga sapagkat baka sa loob ng pamilya, kayo ay may mga kasamang mahal sa buhay na marahil ay nakakaranas ng depresyon. Ang depresyon ay isang estado ng emosyon na ang iba ay hindi ito makontrol. At dahil hindi ito makontrol ng nakararami, ito ay nauuwi sa isang mapanganib at nakakapagpahamak na sitwasyon.
ituturo ko po sa inyo ngayong umaga o kaya ipapaalala ko sa mga nakakaalam na. May mga stages po ang depression. Una, yung tinatawag nating frequency depression. Pag sinabi nating frequency, yung frequent kang ma-depress, madalas. Yung dalas ang pinag-uusapan. May mga tao po kasi na pagka nakakaranas ng depresyon, may mga sitwasyon po na ito ay madalas. At pagka yan ay nakikita po natin sa ating sarili o kaya sa ibang tao, abay nangangailangan na po ito ng atensyon. Ibig sabihin nito, hindi na ito ordinaryo kasi napapadalas. So ibig sabihin, hindi lamang ito ordinaryong kalungkutan o kaya panlulumbay ng isang tao. Pagka ito ay napadalas, ibig po sabihin yan, mga minamahal kong mga tagapakinig, ang isang taong yan ay nakakaranas na ng depresyon. Pangalawa, yung tinatawag nating intensity depression. Ibig sabihin yung intense, yung tindi, May mga tao na kapag nakakaranas na po ng depresyon matindi, hindi basta-basta, nag-iiba ang kanyang behavior, nag-iiba ang kanyang karakter na dati naman ay hindi naman talaga siya masungit, hindi naman siya mabagsik, hindi naman siya ganoon, kumbaga. Pero dahil nga ang isang tao ay nakakaranas ng depresyon at ito ay malala, talagang matindi ang makikita po nating mga indications sa taong yan. May mga sintomas. Hindi iyan maitatago kapag ang isang tao dumaranas ng depresyon, lalo na kung ito ay matindi, hindi talaga yan maitatago. Lalabas yan sa iba-ibang ekspresyon. Kaya magugulat na lang po tayo, bakit ganyan yung taong yan? Dati naman, hindi siya ganyan. Nung siya ay dumanas ng mga iba't iba at mabibigat na problema, biglang nag-iba ang kanyang asal, ang kanyang pag-uugali. Ang tawag dyan ay intensity depression. Pangatlo, yung tinatawag nating duration. Pag sinabi natin duration depression, ay yung tagal, yung itinatagal nito. Kasi may mga tao, totoong nakaranas ng depresyon, pero pagka minsan, panandalian lang o sa loob lamang ng medyo hindi naman kahaba ang panahon. Pero may mga tao na kapag dumaranas ng depresyon, mahaba talaga. Tumatagal ito ng mahabang panahon na nagpapahirap doon sa tao at nagpapahirap doon sa mga taong nakapaligid sa kanya o mga taong kasama nung taong nadidepress. Kaya yan po ang mga stages ng depression at mahalaga na ito ay ating ma-address sapagkat kapag hindi natin ito ma-address, hindi natin ito matugunan, masolusyonan ng tama, uulitin ko po, ito ay magdudulot ng kasiraan, isang mapanganib at mapaminsalang estado ng emosyon na dalawang bagay lamang ang kauuwian. Una, hindi naman lingid sa atin na dahil sa depresyon, malalim na depresyon, may mga nagpapakamatay o kaya pumapatay. Pangalawa, pwedeng mapaaga ang kamatayan ng isang taong dumaranas po ng depresyon. Kaya mahalaga na ito talaga ay matugunan ng tama. So pinag-aralan po natin ngayong umaga ang mga stages of depression. Pag-aaralan din naman natin ngayong umaga ang ilang uri, kinds of
depression. Una, may tinatawag na situational depression. Ibig sabihin nito, kaya nadidepress ang isang tao sapagkat nakadepende ito sa kanyang sitwasyon. Halimbawa, marami kang pinagdadaan ng problema at nagkataon pa na iyang taong yan na dumaranas ng mga problema, mahina ang kanyang loob o mahina ang kanyang emosyonal na kakayahan para harapin ng tama ang kanyang pinagdadaanan. May mga tao po kasi na mahina ang loob, kahit pa nga lalaki. Hindi dyan pinag-uusapan kung lalaki o babae. Kadalasan may mga lalaki din na mahina ang loob, mahina ang emosyonal na kapasidad kung bakit nalulugmok, kung bakit bumibigay, kung bakit natatalo kapag nakakaranas na ng masasakit, mahihirap na mga sitwasyon ng buhay. Ang tawag dyan, situational depression. Sapagkat hindi naman nga pare-pareho ang pinagdadaanan ng tao, katulad nga po ng aking tinalakay kahapon patungkol sa anxiety or pagkabalisa. Hindi po pare-pareho ang level, ang antas ng pinagdadaanan ng isang tao. May mga tao na dumaranas po ng simpleng problema lang, pero may mga tao na dumaranas po ng mabibigat na problema. May mga taong dumaranas ng matitinding mga problema. Kaya, pagka matitindi na, mahihirap na, masasakit na, ang bibigat na ng baggage ng isang tao sa kanyang kalooban, sa kanyang isip, sa kanyang damdamin, sa kanyang emosyonal, pagka ang taong yan, mahina ang loob, mahina ang kanyang tinatawag na emotional capability, iyang taong yan bumibigay. Mga minamahal kong mga tagapakinig. Ang tawag dyan, situational depression. Sapagkat hindi naman madidepress ang tao kung wala namang nangyayari talagang sobrang bigat, sobrang hirap. Hindi naman siya antong sa ganoon. Ayon po sa pagsusuri ng ayon sa pag-aaral, daw po talaga yan, pinagdadaanan po ng tao. Ang nakakalungkot pa nga po, ayon sa pag-aaral, hindi lamang adult ang nakakaranas ng depression, even yung tinatawag na mga bata pa, mga kabataan. Ibig sabihin nito, talagang nakakaranas ang tao ng tinatawag na depresyon. Kaya mahalaga na ipaalala ito sa atin kasi malay nyo, may mga kakilala tayo o baka kasama na mismo natin sa loob ng ating pamilya, sa loob ng tahanan, sa loob ng bahay, mga mahal sa buhay na nakakaranas na pala ng depresyon na hindi mo alam. Sapagkat, sabagay, madali naman po itong malaman pagka may mga sintomas na po na hindi na po ordinaryo yung nangyayari sa tao, kung kaya lang naman, pwedeng tulungan yung taong yan, unang-una, sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, kung talagang nakikita natin na depression ang kanyang pinagdadaanan at hindi mo ito kayang i-handle sa kaparaanan mo, may mga tao naman na laan ang Diyos para makatulong sa taong yan na nakakaranas ng depresyon. Pangalawa pong uri ng depression, una, situational depression. Pangalawa, yung tinatawag na seasonal depression. Pag sinabi nating seasonal, nadidepress lang ang tao, depende sa kung ano ang kanyang pinagdadaanan sa ngayon. Pero pagka iyang pinagdadaanan niya sa ngayon ay nalapatan agad ng solusyon, bumubuti naman. Bumubuti naman. Bumabalik ang tao sa maayos na at dating
kalagayan niya pagkatapos na siya ay dumanas ng matindi talaga, mabigat, mahirap na kalagayan sa buhay. Kaya mahalaga na ito ay maintindihan. Ngayon, dahil maiksi ang ating minuto, pinag-aralan natin ang mga level of depression. Pinag-aralan din natin ngayong umaga ang kinds of depression. Ngayon, lalapatan natin ito ng solusyon, sa biblical na solusyon. Mula dito sa binasa ko kanina, sa Mateo, Kabanatang 26, talatang 36 hanggang 38, titingnan ho natin kung ano ang ating matututunan sa ginawang paraan ng Panginoong Sokristo kung bakit kanyang kinaya at nalampasan ang depresyon. Huwag po ninyong kalilimutan, itong binasa ko po kanina, nagkatawang tao ang Panginoong Sokristo. Okay? Diyos siya. Anak ng Diyos, nagkatawang tao. Hindi talaga siya tao, kundi nagkatawang tao. Ngayon, sa kanyang pagkakatawang tao, naranasan niya ang naranasan ng isang tao. Ang context po nito, ito yung malapit na pong parusahan ng Panginoong Sokristo. Yung malapit na siyang dakpin para parusahan at ipako sa krus at mamatay. Ngayon, nararamdaman na yun ng Panginoon. Nalalapit na ang kanyang oras para siya ay makaranas ng pagpapahirap ng dahil sa ating mga kasalanan. Naramdaman niya yun. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, unang-una, nanalangin siya sa Diyos. Yan ang una nating dapat gawin, manalangin sa panahon ng depresyon. Uulitin ko, napakahalaga nito na sa panahon na tayo ay nakakaranas ng kakaiba. Simulan mo ng lumuhod at manalangin at humingi ng tulong ng Panginoon. Sapagkat hindi talaga kakayanin ng tao. Kasi may mga hangganan din ang kakayahan ng tao. May limitasyon ng kakayahan ng tao. Tulay nga sa tulay may nakalagay na 10 tons, 20 tons, 30 tons. Pagka dyan sa 30 tons, dumaan ang 100 tons. Yung tulay na yan, masisira, magigiba. Sapagkat ang kaya niya lang, 30 tons. Sa buhay ng tao, ganun din Hindi naman lahat ng pangyayari sa buhay natin, hindi naman lahat ng problema ay kaya natin. Huwag tayong magpanggap na kaya natin at kakayanin ang lahat na wala ang tulong ng Panginoon. Sapagkat as a human being, may limitations tayo. May mga bagay talaga na kaya natin at may mga bagay din na hindi natin kakayanin. Hindi tayo superhuman, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya ang unang matututunan natin sa Panginoon bilang solusyon sa depresyon, nanalangin ang Panginoon. Lumuhod siya, talagang marubdob na panalangin, na halos pumapatak na yung kanyang pawis na halos dugo na talaga, sa tindi ng kanyang depresyon. Bakit siya na-depress? Yan ang tanong. Sapagkat sabi ng Panginoon, Ama, kung maaari sana wag ko na itong pagdaanan, pero wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang maganap. Ibig sabihin, kaya pala na-depress ang Panginoon, hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa atin. Imagine, mamamatay siya dahil sa atin at namatay nga siya para sa atin at muling binuhay ng Diyos. Pangalawang matututunan natin, talatang 37. Nung ma-depress ang Panginoon, nagsama siya ng suporta. Sinama niya baga si Pedro at iba pa, di ba? Ibig sabihin nito, sa panahon ng depresyon, dapat mayroon tayong tinatawag na support system. Mahalaga yan, mga minamahal kong tagapakinig. Mahalaga na habang ang isang tao dumaranas ng depresyon, napapaligiran siya o may mga kasama siya na kung tawagin ay life support system. Mga taong totoong nagmamalasakit. Mga taong nagmamahal doon sa taong nadidepress.
Mahalaga yan sa buhay. Kasi kung dumaranas ka ng depresyon at wala kang support system, mahirap yan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Mahirap yan. Kaya baga, mahalaga na magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Bakit? Sapagkat paano kung isang araw makaranas ang isang tao ng depresyon? At nung hindi pa siya nadidepress, pangit ang kanyang pag-uugali. Walang susuporta sa kanya. Kaya mahalaga ito na habang ang tao dumaranas ng depresyon, napapaligiran siya ng support system. Sinabi baga ng Panginoon kay Pedro at sa iba pang mga kasama niya, sabi niya, nagdaing siya ng kanyang nararamdaman. Sabi niya, hirap na hirap ang aking puso, sabi ng Panginoon. So ibig sabihin, may napagsasabihan siya. Mahalaga na ang isang taong nadidepress, may napagsasabihan. Pero yung mapagkakatiwalaan, siyempre. Baka mamaya, nagsabi ka sa isang nang nararamdaman mo sa isang chismoso o chismosa, lumala pa yung depresyon ng tao kasi ipinangalat yung sekreto. Di ba? Dapat sa panahon na nadidepress, napapaligiran ng tao ng mga taong totoong nagmamalasakit. Pangatlo, na ginawa ng Panginoon solusyon sa depresyon, nagpasakop siya kung ano ang layunin ng Diyos. Alam niyo kung bakit tayo nadidepress? Sapagkat ang tayog-tayog minsan ng ating mga pangarap, ang taas-taas ng ating mga ginugusto sa buhay, na hindi na ito ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo ang ating Panginoon Kristo. Sabi niya, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo masunod, kahit na maghirap ako. Basta masunod ang kalooban mo, Ama. Di ba? Sinasabi niya yan noong panahon na siya'y nasa katawang tao. Kaya nawa, mga minamahal ko mga tagapakinig, ito ay nakatulong sa atin. Kung hindi man, baka may mga kasama tayo sa pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, na mga nakakaranas ng depresyon. I-forward po ninyo ito, i-share po ninyo ito. Malaking tulong ito. Ako po kung pwede nga lang, i-share po ninyo ito. Wala namang mawawala sa inyo. I-share po ninyo ito sapagkat maganda itong maipaalala sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay. So, manalangin po tayo, Ama namin Diyos sa langit. Marami pong salamat sa paalaala ng iyong mga aral. Dalangin ko po, sino man ang nakakaranas ngayon ng depresyon, mga taong lubhang nahihirapan, mga taong naghihirap, mga taong pinapahirapan ng kanilang emosyon dahil marahil sa matindi, mabigat, mahirap na kalagayan. Nananalangin ako para sa kanila. Bigyan mo sila ng lakas, sustaining power, Panginoon, na kanilang makayanan, malampasan ang mahihirap nilang kinalalagyan sa ngayon. Hinihiling ko ito sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Muli po ako inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News. Ibabalita ni Sir John Bernas. Sumayin niyo ang kalakasan ng Panginoon. BBS